Mas hinigpitan na ang seguridad sa venue ng susunod na campaign rally ni former US President Donald Trump matapos ang assassination attempt sa kanya. Habang ang ibang lider, kabilang sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte, kinundina na rin ang pag-atake. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Parehong nanawagan ng pagkakaisa sina US President Joe Biden at former President Donald Trump. Take a look at what happened. Isang araw matapos tamaan ng bala sa tenga si Trump sa nangyaring assassination attempt sa campaign rally niya sa Pennsylvania nitong weekend. Bukod kay Trump, dalawang iba pa ang kritikal sa pamamaril. Dalawa naman ang nasawi kabilang ang 20 anyos na suspect na si Thomas Matthew Crooks na napatay ng US Secret Service. Sa paunang investigasyon, pumuwesto ang gunman sa bubungan ng isang gusali higit 100 metro mula sa lokasyon ni Trump. Kwento ng isa sa mga testigo, nakita na nila ang suspect na gumagapang sa bubong bago ang pamamaril. Sinubukan nilang alertuhin ng mga pulis pero hindi sila pinansin. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Una nang kinumpirma ng Federal Bureau of Investigation na assassination attempt nga ang nangyari. Pero ayon kay US President Joe Biden, blanco pa sila sa motibo ng gunman. Umapela siya sa publiko na huwag basta maniwala sa mga haka-haka at hintayin na lang ang resulta ng investigasyon. I urge everyone please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. Sa kabila ng nangyari, tuloy ang pagpunta ni Trump sa idaraos na Republican National Convention sa Milwaukee, Wisconsin. Dito, nakatakda siyang iproklama bilang opisyal na presidential candidate ng Republican Party para sa eleksyon sa Nobyembre. Mas hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa paligid ng venue, alinsunod na rin sa utos ni President Joe Biden. Hindi na bago sa kasaysayan ng Amerika ang assassination attempt sa isang nakaupong pangulo o sa isang presidential candidate. Bago si Trump, binaril din pero di napuruhan si former US President Ronald Reagan sa Washington, D.C. noong 1981. Gaya naman ni Trump, sa gitna rin ng kampanya binaril si former US President Theodore Roosevelt noong 1912. 2005 naman ang hagisan ng granada si former President George Bush sa bansang Georgia pero hindi ito sumabog. Kasunod ng pag-atake, kinundi na rin ng iba't ibang world leaders ang assassination attempt kay Trump. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng dasal para kay Trump at sa kanyang pamilya. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, kinundi na rin ang pamamaril. Kung Russia naman ang tatanungin, hindi sila naniniwalang may kinalaman si Biden sa nangyari. Pero sinisisi pa rin ito ang White House sa umano'y pambubuyo, kaya nangyari ang insidente. Kinundi na naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake, habang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinawag na assassination attempt sa demokrasya ng Amerika ang pamamaril kay Trump. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.